Hi guys! Welcome back po muli to another reading. Ang ating pagbasa ngayon bilang andito tayo sa buwan ng Hunyo, wedding month na matatawag. So yung topic question na ating bibigyan ng pagbasa today ay iiwanan natin nang may patanong na sa kanya ka ba ikakasal. Para po ito sa mga couples or in a relationship. Ayan, tatagal ba kayo pero hindi ikakasal? Kailan ka ikakasal? Anong possible date? Na later on sa bawat science ay mag-iiwan tayo ng year bracket. Okay? Kung kailan possible yung wedding. This is a love reading in the next 12 years. From 2023 to 2035. Ano nga bang ilang ganap or maaring ilang challenges? O pwede nyo pang pagsamahan at pagdaanan together ang haangat sa baraha. Anong mensahe ang kailangan mong marinig ngayon? Again, this is for those in a relationship or couples na, okay? Pero kung single ka man ngayon, maaari rin naman na makinig. Pero kung hindi nais, okay lang din naman po na skip ang video na ito. Balik na lang po tayo kapag may jowa na tayo. Or may shota na, charet. Hindi. Kasi nag-iwan tayo dito ng ilang information din in regards astrology. Kaya yung year bracket natin is 12 years. 2023 to 2035. Hi Gemini, ito na po ang inyong reading. Kailan ka nga ba ikakasal? Anong possible date? Okay, ito po ay love reading for those na nasa isang relasyon right now. Love reading in the next 12 years. Anong mensahe ang mahalagang marinig? Okay, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Will be straightforward po sa ating reading. Okay, para sa mga Gemini, anong maiwan natin para sa kanila? Para sa mga nasa isang relasyon ngayon, anong mensahe? Gemini? Okay, agad-agad. Kumpul sila. Spread lang po natin. The Six of Cups ay narito. Okay. Eight of Swords. The Seven of Pentacles reverse. The Six of Swords. The Four of Pentacles. So, mag-add up lang tayo ng iba pa. Temperance card ay narito. Nine of Swords reverse. The Five of Wands. And the Page of Wands reverse. Okay. Gemini. Guys, keep in mind na tayo po ay general message, Maring ito yung current energy na ating makukuha kung ano yung tinatakbo ng inyong relasyon or sa mga susunod na taong ito in the next coming years, 12 years. I will be honest, hindi ko po ito tatamisan, pero wag lang din po lalaliman yung ilang messages ni Moonchild. Pero I feel na meron pang ilang changes, pagbabago na very normal sa ating buhay. Merong pagbabago kang pwedeng maramdaman. Pero I see dito sa iyong barahan na meron pang patuloy na paglalayag sa iyong buhay. Or kung higit tayong magiging practical, merong pag-travel. Ito ay maaring mag-reflect sa iyo or sa iyong kapareha, Gemini. Reversal energy po tayo every time, So merong paglalayo or merong hindi naman separation totally, pero maaaring ito yung isa sa magiging patuloy niyong mission kahit bilang isang individual sa iyong relasyon or trabaho. Okay, it could be about your work sector din kasi para sa ilan sa inyo na maaaring ang ilan ay mabigyan ng pagkakataon na mga ibang bansa or madestino sa ibang lugar. Yun lang maaaring ito yung challenge na tinatawag na pwede niyong harapin together. Yung separation na pansamantala. Okay? At dito, or ngayon palang maring nararamdaman na ito ng ilan, nasa long distance relationship for some of you, na ganito yung scenario sa relationship, yung tinatakbo ng relasyon, malayo kayo ngayon, then ito na yun. Dito kayo nagkakaroon ng struggle or challenge. Or possible for some na kumbaga, merong mainip. Okay? Hindi maiwasan na nagkakaroon kayo dito ng miscommunication or hindi kayo magtagpo kasi nga ang hirap. Kahit pa physically magkatabi lang kayo, may pagkakataon na parang meron pang gustong gawin ng isa sa inyo.
or meron ka pang gustong ma-explore, meron ka pang gustong matutunan, limitless yung potential na nakikita ko sa inyo, Gemini. And it's up to you kung paano nyo po ito dadalhin sa inyong mga sarili bilang isang individual sa inyong pagsasama. Maari rin naman kasing kusang aangat din ito. Yung patuloy yung paghahanap dun sa may balance, sa may seguridad, ayan. Financially speaking, especially, or pagdating sa inyong buhay, sa inyong nararamdaman, na parang meron pa kayong gustong, parang hahatakin kayo nung ideya, or kahit sa simpleng pagpaplano lang ito, na meron pa kayong gawin. At again, nasa sa inyong dalawa ito kung pahihintulutan yung damayan at unawain ang isa't isa sa pagkakataon na ito. Especially kung mag-reflect na kayo nasa isang LDR relationship na hindi madali. Pero, maaaring ito lang po ay isang challenge. Okay, isang test na kailangan yung lagpasan. And it's up to you na guys kung paano nyo ito mapanghahawakan. Okay? Meron pa nga ditong tension or even conflict na very normal sa inyong buhay. At ito, merong isa na nagiging negative or merong tumatakbo sa isipan na kumbaga nako-confuse o mako-confuse sa isang sitwasyon. Kung nandito ba sa tamang relasyon o posisyon ang inyong pagsasama. For some, possibly, meron kayong makaharap na pakiramdam dyan na parang kulang. Or hindi nito na-provide yung kailangan mo or kagustuhan mo sa isang relasyon. Kaya naman, patuloy pa rin yung pagbabago. Guys, reminder tayo na ang tanging may iwan lamang po ng cards every time ay yung maaring kondisyon sa sitwasyon na inyong kaharapin or kinakaharap, okay? Pero yung pinakaresulta, as I've mentioned, at the end of the day, ay nasa sa inyo po yan. Nasa sa iyo yan, Gemini. As I've mentioned, limitless yung inyong barahan na umangat dito. Meaning, maraming pwede pang mangyari. Maraming pwede pang pagbabago. Pero with 6 of Cups at the center of your cards, Gemini, kung itong taong ito na iyong karelasyon right now ay isang tao na kumbaga matagal na, okay? Kasi guys, sa realidad po ng buhay, kahit pare-pareho kayo ng science, magkakaiba pa rin tayo ng kaharapin at the end of the day sa ating buhay. Meron tayong different, unique path na tatahakin in life at yun yung reality, okay? Especially magkakaiba tayo ng edad. At sabi ko nga po, kung andito na kayo sa posisyon na kumbaga, ang dami nyo ng pinagdaanan together. Madami na kayong pinagsaluhan together. Ups and downs, highs and lows ng buhay. Especially kung itong someone na ito ay nakasama mo na simula nung ikaw maliit pa. Kumbaga, partner in crime na kayo. High school or college sweethearts kayo, especially. Or someone na family friend or nakakasama nyo na simula nung kayo lumalaki or growing up. Andyan siya. Then, maiwanan kong siya na. Okay? At itong maring karapin nyo sa mga susunod na taong ito ay mapanghahawakan. Mapaninindigan pa rin ang isa't isa. Pero, kung andito kayo sa relasyon right now na halos nagsisimula pa lang, mag-bloom ang ilang bagay-bagay, then patuloy kayong kakaharap sa ilang challenges ng buhay na very normal. Pero it's up to you guys kung kakayanin niyo yung conflict, yung tension, pagdating sa work or may kaugnayan sa money, yung ilang pagtatanong or judgment na nagiging negative tayo sa pag-isip, yung paghihintay, yung pagpaplano na minsan andyan yung confusion. Kung meron bang mananatili ng relationship na ito, even yung takot or pag-aalala. Kaakibat niyan yung ilang challenges o mission na pwede yung kaharapin together. Gemini. So, yun lang yun. Kung saan position kayo ngayon, it's between yes and a no. Yes, maaring panghawakan ito, especially for those na matagal na sa isang relationship. Okay? Pero kung parang nagsisimula kayo at susubukin pa kayo ng ilang pagkakataon sa buhay, relasyon, then it's up to you. Okay? Add tayo ng ilang message, final advice para sa ayan. Ang daming bumagsak. Unahin natin confusion, pero pili pa tayo ng iba. Ang dami. Kung ano man yung babagsak. Gemini. Okay. So, ayan nga. Confusion.
At one point, sa mga susunod na taong ito, andito yung confusion for some of you. Na, sabi ko nga, maaaring mapagtanong kung itutuloy pa ba ang relasyong ito o hindi na. Heart and soul. Kung andito talaga yung inyong mga puso, okay? At kaluluwa. Dahil walang imposible na kayo hanggang dulo. Perception, definitely, ito ay nakadepende kung paano nyo titignan, okay? Sa pamamagitan ng inyong mga perception at paniniwala. Kung siya ba, or siya pa rin ba? Okay, nasa sa inyo yan. And the secret. Uy, the secret. The secret. So, merong aangat na sikreto para sa inyong mga Gemini. Sa mga susunod na taong ito. At it could be positive or negative, to be honest. Sabi ko nga, merong ilang changes pa na pwedeng kaharapin ng bawat isa. At itong sikreto na ito ay maaaring manatiling sikreto kung hindi ito ma-reveal, of course. Kung hindi pa hihintulutan na magkaroon ito ng revelation. Pero kung mahal niyo ang isa't isa, kung mahal mo ang isang taong ito, andito ang iyong puso, then aangat yung paniniwala, yung perception na pagbibigyan kahit pa merong isikreto or merong isinikreto ang isa sa inyo. Sa huli, it's all up to you kung paano niyo paninindigan ang inyong pagsasama. Pero syempre pa, itong pagbabago naman na ito ay nasa sa inyo mula sa pwede niyong pag-aksyon or desisyon na gagawin. Kung andito pa ang puso sa tao ito, then why not? Okay, sabi ko nga, yung pagbabago, pwede pa namang magbago ito. Pwedeng magsimula ulit sa una. Pero kung sa puso mo at sa yung pakiramdam, deep in your soul, or on the soul level, ayan, ay hindi na dahil meron ka pang nakikitang iba, or nakikitang ikaw sa isang relasyon. Marami ka pang gustong gawin, or itong kapareha mo, then mag-give way na. Okay? At huwag nyo lang bigyan ng control ang ilang bagay na labas na kayo, or hindi nyo na kaya. Tanging kayo lamang po higit na makaka-alam yan, dahil kayo makaka-experience niyan, Gemini. Okay? So ito na. Mag-share ako ng ilang year bracket kung saan po ay higit na mag-highlight or magbibigay diin ng iyong buhay relasyon, pag-ibig at pamilya. Please be reminded that this is not an assurance po. Kakarampot lamang po ito na impormasyon, napakalawak ng astrolohiya. Isa pa, I can see your whole chart from here, Gemini, because we all have our own different unique chart when it comes to astrology. Pero atin na lamang po itong sinilip ng bahagya mula sa planetary transits or movement ng ilang planeta in the next 12 years. Kung hindi man po ito mismo mag-reflect sa'yo at hindi ikaw yung ikakasal sa mention kong taon, okay, then maaaring ito po ay isa sa miyembro ng pamilya or malapit sa iyong puso. At kung hindi man ito yung taon na ikaw ay makapag-asawa talaga, or totally ay ikakasal sa may dambana, then probably sa mga taong ito na aking mababanggit ay meron kang isang tao na makikilala, na maaaring umangat at tatatak sa'yo at matatawag mong true love or soulmate. And it can actually be in the form of a friend or a lover. Okay, year 2024 to 2025, 2027 to 2028, 2028 to 2029, 2030 to 2031, and 2034 to 2035, Gemini.